Sa utak ko na lang ini-imagine kung paano siya paulit-ulit na iumpog sa pader at baka sakali magkaroon ng damdamin na mukha niyang palaging walang emosyon. Pinuksan ko ang pinto at ang sumalubong sa akin dalawang naglalakihang tao. Pareho rin silang may hawak na malalaking Armalite. Sa laki nilang tao, hindi ako makakalabas, lalo na't nakarang sila sa pintuan. Buo ba ang tingin ko sa mga baril nilang hawak? Totoo ba yan? Hindi sila nagsasalita at seryoso lang na nakatingin sa akin. Para bang kung hindi ako papasok at kung hindi ko pa isasara ang pinto, ipuputok nila ang mga hawak na baril. Blake! Madiin na naging pagtawag ko sa pangalan ng hayop. Tell them to move and make way. Turo ko sa dalawang bodyguard sa harapan ko. Nang lingonin ko siya, hindi pa rin nagbabago ang posisyon niya. Hinuso niya ng bahagya ang mga bodyguard sa pintuan. You tell them. Why me? You have your own mouth. Tumaas ang sulok ng labi niya. Padabog kong sinara ang pinto kaya't lumikayo ng malakas na ingay. Kahit naman utusan ko sila, tingin mo, susunod sa akin ang mga yon? Ano na naman ba ang problema mo? Sinumpong ka na naman ba ng kabaliwan at akong napagtripan mo? Malapit na. Malapit na at baka mapilas ko ang ngisi sa labi niya. Kung ayaw mo magpahiram ng mga gamit mo, kamahalan, pwede bang payagan mo na akong umalis? I am not a clown nor an entertainer to just keep you company like a fool. Imbes magalit o titigan ako na masama, wala siya naging reaksyon na hindi kaaya-aya. Nangiti pa nga siya. Is that how you thank me, Ella? Come to think of it, we're not done talking yet, and I'm not even sure kung papayagan pa kitang umalis pagkatapos natin mag-usap. Nagsalubong ang kilay ko. Ano na naman pakulo ang pinaplano nito? Here, is this yours? Tinignan ko ang bagay na nilapag niya sa table. Nang ma-realize ko kung ano yon, tinambol ng kaba ang dibdib ko. Pakiramdam ko anumang oras lalabas ang puso ko sa sobrang bilis ng pagtibok noon. Pinilit kong wag magpakita ng kahit anong reaksyon sa mukha ko kahit pa pinagpapawisan ako ng malamig. That is not mine. Mabilis na sagot ko. Binuksan niya ang sealed transparent na plastic bag. Kinuha niya ang isa sa mga stick na naroon at saka itinaas. This pregnancy test is not yours? I've heard that this is the reason why your father got really mad. Iniharap niya ang PT sa akin. Look, see? If it's really yours. Wala sa sariling naikuyom ko ang mga palad ko. Akala ko maging maayos ng lahat nang makaalis ako sa poder ng ama ko. Hindi pa pala. Mas malaking pader pa pala ang nalapitan ko na siyang iipit sa akin. Clearly, that is not mine. Aw, what a pity. Napailing siya na tila disappointed, ngunit hindi naman nawawala ang ngiti na sa paningin ko'y mapaglaro. Naningkit ng bahagya ang mga matatalim niyang mga mata. Nilapag niya ang PT sa kanilabas ang cellphone. Binuksan ang screen noon at iniharap sa akin. Nanlalaki ang mga mata ko nang titigan siya. What the heck? What the hell did you do to her? Di makapaniwalang ani ako na makita ang doktorang siyang nag-check up sa akin. Nakatali ang kawaawang babae sa isang upuan habang meron itong tabing sa mata at duct tape sa bibig. Madilim ang paligid at mukhang abandonado. Isang tingin palang mukha ng may magaganap na murder scene doon. Nangilabot ako sa takot. This time, ngayon ko lang talaga napagtanto kung ano ang kayang gawin ni Blake. Napatakip ako sa uwang kong bibig. Ilang beses akong napamara sa isip ko. You, are you a demon? What did you do to her? Tao ka pa ba? Nagkibit balikat siya na tila wala nang mas lalo nagpatindi sa galit niya at takot ko. I just asked some questions. Don't worry, wala pa akong ginagawang kahit na ano sa babaeng yan. She answered all of my questions, so I definitely won't do anything to her. Pinatay na niya ang cellphone at lumayo kaya't napahakbang ako paatras. But it depends on you, Ella. If you know, if she'll breathe till her old age. What do you mean? To be fair, I'll ask some question to you too. Then if both your answer did not match, nawala ang matamis niyang ngiti. Who knows what would happen to that old lady? Ganito kadilim at kahalang ang bituka ng hayop na to. Muli akong umatras nang humakbang siya papalapit. Nangihina at nanginginig ang tuhod ko sa paraan ng pagtitig niya. He can kill someone if I lied. Just like that? Natatakot ako sa kaya niyang gawin. Lahat ng tapang ko sa katawan unti-unting umaalis. Are you ready? No telling lies, okay? Alam mong may isang salita ako, Ella.
Kung magsasabi ako ng totoo, baka kawalan mo siya agad? Of course. Pinigil ko ang hininga ko na mapako ko sa kinatatayuan ko, kaya nakalapit siya at saka ko bahagyang tumungo. Humawak ang isa niyang kamay sa pangako. Did you go to the hospital yesterday? Dahan-dahan akong tumungo. St. Nicole, isn't it? That's the doctor who checked you up? Muli akong tumango. Mas nagiging baliw siya sa mga mata ko, lalo na tila laro lang ang lahat para sa kanya. Is that your pregnancy test? Speak and stop nodding. Naparunok ako bago ilang segundo, nahanap ang boses ko. Yes. Naramdaman ko ang braso niyang pumalibot sa bewang ko. Are you pregnant? Nanginig ako sa tanong niya pero sa sitwasyon ngayon, wala na ako magagawa pa kung di sabihin ng totoo. Naluluha ako sa halo-halong emosyon na nararamdaman pero pilit pinatatag ko ang pinapakita ko sa kanyang itsura. Ayokong mapagtawanan na isang baliw. I am. Bahagyang bumaba ang tingin niya sa tiyan ko bago maling tumitig sa akin ng madilim niyang mga mata. Oh, so that's what it is. Ani niya bago ngumiti. I'm happy. Sinabi niya yon ngunit wala pa ring mababanaag na kasiyahan o kahit anong emosyon sa mga mata ng baliw na si Blake. Kahit anong titig ko sa mukha at mata niya, wala ko makitang kasiyahan doon. Now that I answered your question, let the poor woman go and let me leave. Pilit kong tinataga ng boses ko nang magpumigla sa hawak niya. That old lady can go, but you cannot. Nagtagis ang ngipin ko at saka siya tinalima ng tingin. I can go anywhere without your permission. Now, let me go. Pananagutan ko yon, Ella. Hindi ko kailangan ng pananagutan mo. Dugot laman ko ang nasa napupunan mo. Akin lang, walang sayo. Nakipagmatigasan pa rin ako sa kanya. Tingin mo kung wala ako, merong mabubuo? Eh di salamat na lang sa sperm donation. Highly appreciated. Bumuntong hininga siya at tila pagod na pagod. Ngunit patuloy lang ako sa pag-alis sa hawak niya. Kahit tapakan o hampasin ko siya, hindi malang napaurong ang hayop. I did all what Carl suggested. Mahinang bulong nito na hindi ko masyadong narinig. Mas sumigpit ang hawak niya sa bewang ko, maging ang kamay niya sa pangako. Nagsisimula na akong mawala ng pasensya sa iyo, Ella. Pinilit kong tanggalin ang bakal na kamay niya sa pangako. I don't need you. Kaya kong buhayin ang sarili ko at ang batang nasa loob ko. So can you all just please and let me be? Bakit ba? Napaka-unfair na mundo sa akin. Tapos na ako sa sarili kong ama na gusto mismong patayin ng anak ko. Ngayon naman sa isang balo na lalaki ako napunta. Anong sunod? Maybe you are just tired. You should rest. Marahan kong naramdaman ang paghawak at haplos niya sa buhok ko. Kaya agad kong iniiwas ang ulo ko sa kanya. You cannot avoid me anymore. As long as there is a piece of me living inside your body, you will stay here for now. Then let's talk again after you sober up. You just need to think carefully, then we'll decide about this matter. No! Masama ang kutob ko. Hindi ako nakapalag nang hilahin niya na ako palabas. Binuksan niya ang pinto kaya tagad na nagsiurong ang mga bodyguards na kanina'y nakaharang doon. You're hurting me. Let go! Inigpitan ko ang hawak ng bisig ng kamay niya na humihila sa akin. Ngunit hindi ko yun matanggal at mas lalo lang humihigpit ang kapit ng kamay niya sa braso ko. At mabilis ang lakad niya dahil sa mahahabang mga biyas. Kaya lakad takbo ko habang tila bulak lang na hila-hila niya. Muntik pa ako masubsob. Ginagago niya ba ako? Shut up! Irita ang makikita sa mukha ng baliw na si Blake nang babaan ako ng tingin. Ngunit pagkatapos noon ay hindi niya na pinansin ng mga palo, hampas at sigaw ko. Bagong nickname ko sa kanya yon. Bakit? Kasi baliw siya. Baliw. Kusang bumukas ang hinintuan namin. Pumasok siya sa loob kasama ko. May pinindot siya sa gilid sa kain umandar pa atras. May elevator palang bahay na to. Bitaw! Masakit! Tiningala ko siya sa kagalit na sinigawan. Blake! Blake, it really hurts! Nagsusumamo ang boses ko nang pilitin kong ibalik ang mga naurong na luha ko kanina. This time nakuha ko ng pansin niya. Naramdaman kong bahagyang lumuwag ang kapit ng kamay niya pero hindi yan bumitaw. Pinag-iisipan ko kung after bang bumukas ng elevator, tatakbo ko pa alis. Total alam ko naman kung nasa ng hagdan. Kaso, base sa ugali ng hayop na to, baka marami pa sila sa labas. Pero hindi naman masama kung susubukan ko. Na maramdaman kong huminto ng elevator ay inihanda ko ng sarili ko.
Tinignan ko siya bago ang kamay niyang nasa braso ko, tsaka yon malakas na kinagat. Pero ilang minuto nang lumipas na hindi man lamang yon gumalaw. Kahit ano pa ang diin ng ngipin ko sa balat niya. Oh my! Ganun ba kapag robot? O sadyang gawa lang siya sa bakal at ang ngipin ko yatang sumakit? Are you planning to escape? Are you really that stupid, Ella? Narinig ko ang mahina niyang tawa, kaya napatingin ako sa kanya habang kagat-kagat pa rin ang kamay niya. Unti-unti kong binitawan ang kamay niya. Ninitian ko siya. Yung kamay mo, masarap. Yun na lang ang nasabi ko. Hindi ko alam pero nakakaramdam pa rin ako ng awa sa kanya na makitang bite mark ko sa maputi niyang balat. Dumudugo rin yon ng bahagya. Now, can you let me go? You're pregnant. Hinila niya akong muli papalabas. Mukhang ibang hallway na ang hinintuan namin. Yes, I am. And so what? I don't need anyone's help, nor yours. That's my child. Nangiti ako na sarcastic. I can clearly see that he doesn't acknowledge this baby. Gusto niya lang akong paglaruan. Huminto kami sa isang magarang pintuan at doon niya ako pinapasok. Iba yon kaysa sa unang kwartong tinutulugan ko. Bago pa niya isara ang pinto ay pinaalala ko sa kanya ang doktor na mukhang dilukot pa niya. Hoy, kupal, pakawalan mo yung doktor. Nakita ko sumama ang tingin niya sa akin bago niya isinara ang pinto. Nanghihinang naupo ako sa malaking kama. Wala akong oras para obserbahan ang buong lugar. Napahilamos ako ng sarili kong mukha. I don't see happiness in his eyes at all. Maybe it's all about lust and his entertainment that he wants to imprison me. They say that the eyes is the window of a person's soul, but each time I face his, I cannot see anything but just darkness. Nilibot ko ang paningin sa puting kwarto, tsaka nagsimulang mag-isip. I need to get out of here before it's too late. Boss, sinalubong ni Mr. Kim ang amo. Siyempre hindi nakalagpas sa paningin niya ang dugoan nitong kamay. Boss, ano nangyari? Agad siyang nagpanik. Tinignan ni Blake ang kamay. I got bitten by a kitten. Get some tissue? Kitten? And disinfectant? Should I go and call a doctor? No need. Just go get a tissue. Dali-daling umalis si Mr. Kim at pagbalik may dala na tong tissue na binigay nito sa boss niya. Nag-alala siya ng tingnan ng amo. I think we should call a doctor, boss. Baka may rabies pa yan. Nahanap na ba yung pusa? Ako na mismo mag-aalis. Masyadong pabaya ang mga tauhan nila ngayon. Umiling si Blake tsaka nilampasan ng assistant. Pinunasan ng dugo sa kamay at tsaka tinitigan ang bakas ng ngipin na iniwan ni Ella. Nangisi ito. I said no need. I already captured it and put it in a cage. It actually looks cute so I will let this slide. Napatingin din si Mr. Kim sa kamay ng amo at di sinasadyang makita niya ang kagat doon. Base sa nakita niya, hindi yon kagat ng anumang uri ng pusa o hayop kung hindi tao. Bakat na bakat doon ang ngipin ng tao. Could it be? Miss Girl, iba ka talaga. Hangang-hanga ko sa katapangan taglay mo. Ang amo niyang di masugatan ng kahit na ano at sino, nabangasan ni Miss Guevara. Ang clean freak niyang amo na ayaw ng kahit anong dumi ay nakagat ni Ella. Mukhang hindi ito galit at nakikita ni Mr. Kim. Good mood pa ang amo niya ngayon kesa sa mga nagdaang araw. Na tila ba palaging may delubyo sa buong katauhan nito. Siguro dapat na niyang simulang sambahin si Ella. Sinundan ni Mr. Kim si Blake na nauna nang lumabas. Bantayin ninyo ang kwarto niya sa itaas. Doblehin niyo rin ang mga security nagpapatrol. Aniya na ang tinutukoy ay si Ella. Tumango ang mga nakaputing bodyguards. Habang si Ella nasa loob ng kwarto ay naghihirap mabuksan lang ang bintana. Ngunit buntik na pa siyang mapasigaw na mabuksan niya yon ng biglaan at muntik na nga siyang mahulog. Napahawak siya sa dibdib. That's scary. Now, she just need to get out using this window. Napatingin siya sa ibaba ng bintana at halos manlumo sa taas na nakita. Mukhang nasa ika-4 na palapag siya. King ina, gaano ba kalaki ang bahay na to? Tiningnan niya ang nakikitang paligid at mukha ay yung gubat. Napapaligiran ang bahay ng mga puno at halaman. Okay, you can do it. Grazella. Muli siyang tumingin sa ibaba. No, I can't. Alam talaga ng hayop na yon kung saang lugar siya ilalagay at kung saan siya mas takot. No, but you need to do this. Pang mamotivate niya sa sarili. Tumapak siya sa labas ng bintana kaya't doon ang target spot ni Ella.
Maingat ang bawat hakbang niya sa makitid na tapakan, maabot lang ang katabing bintana. Tinawag na ata niya lahat ng santo at nabatasan na ilang beses na sana'y walang makakita sa kanya at sana hindi pa itong huling paghinga niya. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Ella nang maabot ang frame ng bintana na siyang takip nito. Kamuntikan pa siyang madulas, mabuti na lang nakahawak agad siya sa inaabot na sanga na malaking puno. Oh my God! Oh my God! Thank you, I'm still alive! Ngayon ang pagbaba at pagtakas sa lugar na lang ang poproblemahin niya. Where is she? Napapitlag ang maid nang marinig ang malamig na boses ni Blake. Nakakapasok lang sa loob ng kwarto. Nilibot ito ang tingin sa loob. Where is she? Namumutla at nanginginig ang babaeng katulong. Halos hindi niya maiangat ang tingin dahil sa nakakatakot na presensya ng amo. Hindi makikinita kung galit ba ito o naiinis. Kapag kalmado si Blake, mas lalo nagiging nakakatakot ang lalaki. Wala na ho siya na makapasok ako sa loob. Hindi ko po alam. Pero bukas po ang binata pagkapasok ko. Dahan-dahang napatango si Blake. Lumabas siya, tiningnan isa-isa ang mga bodyguards na makikinitang pinagpapawisan din, marahil dahil sa kaba. Hanapin niyo siya. Halugugin niyo ang buong lugar at kapag hindi niyo nahanap ang babaeng yan ngayong araw, alam niyo lang po pwedeng mangyari sa inyo. Hindi ko kailangan ng mga tatanga-tangang tauhan na kayo matakasan isang pipitsuging babae lang. Dagdag niya pa bago malaki ang hakbang na umalis. Pagkaalis doon, nalukot ang mukha ni Blake. Anong ginagawa ng mga guard sa labas? Galit at salubong ang kilay na tiningnan niya si Mr. Kim. Napagsabihan ko na sila, boss. Napagsabihan? Kapag may nangyaring masama kay Ella, siguraduhin ninyo, kayo mismo maglilibing sa mga sarili ninyo. Lalo ka na. Tiimbagang na niya. Nagbabaga ang tingin nito kay Mr. Kim na gusto nang maglaho ora mismo. Siya na naman. Malay niya ba? Hindi rin naman niya ginustong patakasin si Ella. Napayoko siya sa takot at saka dali-daling umalis para balaan at siyempre pagbunto na ng galit at inis ang mga gwardya na nakatoka sa labas. Kasalanan talaga nilang lahat kahit pati siya ay nadadamay. Hanapin ninyo si Miss Guevara. Kung hindi, mag-ahal sa balutan na kayong lahat at siguraduhin nyo lang na hindi kayo mahahanap ni Mr. Monreal. Galit na sigaw niya habang pinanonood kung paano magpulasa ng mahigit 20 na tauhan. Armadong lahat. Bilisan ninyo. Binatukan niya ang isang guard na nakatunganga sa tabi niya. Napahawak si Mr. Kim sa noo, tsaka pinunasan ng pawis na namumuo doon. Sa mga panahong yun, nakalabas na si Ella sa bahay ni Blake. Kung matatawag man yung bahay lamang dahil sa laki. Nakangiwi siya habang maingat na inaapak ang mga paa sa mga nakausling sanga na malaking puno. Bago tumapak habang yakap-yakap ang magaspang na katawan ng puno, tinignan niya muna kung gaano ba katibay ang mga sanga, hanggang sa makarating siya sa ibaba. Na makita niyang medyo mababa na, ay lumambitin siya sa huling sanga, tsaka dahan-dahang pumunta sa dulo niyon. Malambot ang dulo ng sanga kaya bumaliko yon dahil sa bigat niya. Na magkaroon ng isang dipa ang paa ni Ella at ng lupa, agad niyang binitawan ang sanga. Nakahinga siya na maluwag tsaka pinagpaga ng damit. Maswerte siya at walang masyadong bantay sa magubat na parte ng lugar. Di na siya nagpaligoy-ligoy pa at agad dumiretso ng daan. Nagbabaka sakaling makakakita ng kalsada sa malapit, hanggang sa matanaw niya nga ang hinahanap matapos ang ilang minutong lakaran. Doon siya naghintay ng masasakyan. Kabado siya habang tinitingnan ang mga mapapadang sasakyan ng iba ay hindi siya hinihintuan. Bilang lang ang nakita niyang sasakyan dahil mukhang naliblib ang lugar. Nakagat ni Ella ang ibabang labi, tsaka napadasal. Ilang minuto rin siyang nakatunganga sa gilid at kung minsan nagpapabalik-balik ng lakad. Hindi siya mapakali hanggang sa mabuhayin siya ng loob nang makakita ng isang jeepney. Pinara niya yon at agad naman siyang pinasakay ng mag-asawang nasa loob. Walang pasahero ang jeep. Salamat po. Saan po ba kayo hihinto? Sa city kami, ineng. Doon lang din po ako. Ang kaso, wala siyang dalang pera. Wala ho akong dalang pera. Pwede po bang doon na lamang po ang bayad? Nilingon siya ng babae. May awang nakikita sa mga mata nito nang pasadahan siya ng tingin. Wag na, neng, at tutulog na lamang namin sa ito. Salamat po. Naliligaw ka ba? Talong ng driver. Tumango na lang si Ella at ayaw na niyang magkwento pa.
Nagsimula ng umandar ang jeep habang palayo ng palayo iyon sa lugar at unti-unti nang nakahinga na maluwag si Ella. Napatingin siya sa sarili. Mukha nga siyang pulubi. Ang damit niyang puti na bahira ng itim na lupa dahil sa mga punong pinagtaguan niya. Gusot-gusot din ang kasuotan niya dahil sa ginawang pagbaba doon sa malaking puno. Mabuti na lang at huster siya sa pagbaba at akyat ng mga puno. May konting galos pero hindi naman yan malalim. Ilang oras din na naging lakbayin nila bago sila nakarating sa mismong destinasyon. Talagang maliblib na lugar ang pinagdalhan sa kanya ng hayop na si Blake Monreal. Panay ang pasasalamat ni Ella sa mag-asawa nang makababa ng jeep. Agad niyang pinuntahan ng kumpanya na sana hindi niya nasasakop ng ama niya. Marami pa siyang mahahalagang bagay na kailangan kunin doon. Evelyn! Tawag pansin niya na makita ang pamilyar na babae sa bukana ng gate. Ma'am! Sinalubong siya ng sekretary kaya hinila ni Ella si Evelyn sa gilid ng kumpanya at doon nagtago. Sa lahat ng tao sa opisina ay ito lang ang tayong katiwa-tiwala at mapagkakatiwalaan niya. Ano nang nangyari sa kumpanya? Wala namang bago, ma'am. Maliban na lang sa may idadagdag na tauhan ng ama ninyo at iba daw mag-handle ng kumpanya ninyo? Nagtataka ang tingin niya kay Ella habang nagpapaliwanag. Bakit ganyan kayo, ma'am? Parang galing ka sa gera. Tinanggal niya ang maliit na dahon sa ulo ni Ella. Bukod kasi sa gusot at madumi ang suot ng ma'am niya, magulo rin ang buhok nito na palaging maayos. Mas kakaunti rin tong dumi sa mukha at iba't ibang sugat sa braso. Nagpalitan ng pag-aalala ang pagtataka ni Evelyn. Hala ma'am, ano hong nangyayari? Kagagawan po ba yan ng ama ninyo? Ay nako, demanda nyo na yan ma'am. Tinakpan ni Ella ang bibig ng sekretary niya. Lower down your voice. Go to my office and get my personal bag. Understood? Dahan-dahang aniya. Napatango naman si Evelyn. Nasanay na nga siyang palaging sundin si Ella, kaya agad siyang umalis para kunin ang pinagkukuhan nito. Kagaya ng sinabi ng ma'am niya, huwag siyang masyadong magpapakita sa mga tao sa paligid. Pumasok siya sa opisina ni Ella na hindi naman nakalock. Kinuha niya ang sinasabi nitong bag na nakita niya sa ilalim ng mesa nito bago dali-daling umalis. Ma'am! Kinuha ni Ella ang bag na ibinigay ni Evelyn. Thank you, Evelyn. Please take care of yourself. Huwag mo masyadong daldalin ang bago ninyong boss. Baka mapatalsik ka nang wala sa oras. Paalala ni Ella ng nitiyan ng sekretary na siyang pinaka nagtagal sa kanya. Nagulat naman ng bahagya si Evelyn. Ha? Ma'am? Magpapahinga lang ba kayo? Bakasyon?